At meron ding mga tandang na kapag hindi nakapagkasta ay sinasaktan yung ating mga inahin. Kaya nga, every time na naka-on-breed ang ating inahin at tandang, yung ating mga inahin ay nasa isang lugar lang, nasa dapuan lang, nakastay. Kaya walang kastahan na mangyayari. So, walang similya ang Siken, mga sir, mga loads, mga lodi, mga boss natin dyan kung saan masulok na mundo. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. You are still watching Chikinanams TV. So, part nga pala sa aming routine mga kasiken, every after po kami nagpapatuka ay nagbibigay po kami ng patubig. Yes, with feeding po kami, pero binibigyan pa rin namin ng patubig yung mga alaga namin every time na tapos na silang kumain para po iwas po sa dehydration at saka indigestion. So, kagaya po nito, ayan, meron po talagang mga manok namin dito na kahit po naka-wheat feed, ayan, naghahanap po talaga sila ng maiinom. Okay, diretso na po yan after lang uminom ng mga around 3 to 5 sip po. So, kukunin na po namin yan at saka lilinisin na yung kanilang mga patuka. Ayan. So, mas mainam po na meron silang mainom, hindi lang po talaga sobra, sapagkat hindi rin po mabuti yung sobra po yung kanilang patubig. Sa panahon na yun nga sobra pong mainit na talaga, so mas mainam na meron silang patubig para po iwas sa dehydration. At saka masisiguro rin natin na wala pong indigestion na mangyayari kapag meron silang patubig. So by the way mga kasiken, pag-uusapan nga pala natin sa content na ito patungkol po sa mga itlog po ng ating mga alaga na talagang mapapatanong tayo bakit walang laman o di kay walang similya ang mga itlog. So mga kasiken, ibabahagi po namin sa inyo yung pong aming pong experience po patungkol po dito, sapagkat kadalasan po nangyayari po ito sa aming pong yard na again, naglimlim na po yung aming inahin at sa tuwing aming pong ikandol po yung mga itlog is talagang walang laman. Maraming itlog pero walang mga laman. Kagaya po na nandito, medyo marami na po kaming nakolekta. Ayan. So ito po mga itlog na ito mga kasiken, nakando lang po namin ito mga 5 days. So ang iba is mga fresh egg po ito, galing po sa mga inahin na nangitlog. Pero again, this is 100% po, wala pong mga laman yung mga itlog na yan mga kasiken. So ngayon, ibabahagi namin sa inyo kung bakit po walang laman yung mga itlog ng ating mga inahin. At the same time, amin rin pong ibabahagi yung amin pong solusyon para po sa next na mag-breeding po tayo ay meron na mga laman at similya yung mga itlog ng ating mga alaga. Sa ngayon nga po pala mga kasiken, balikan natin si Thor. Ayan, stop muna kami sa pag-breeding ni Thor sapagkat si Thor po ay hindi natin alam, siguro may karamdaman itong si Thor. But yes, he is on molt po, but 2 months na po namin siyang hindi po pinakasta sapagkat 2 buwan na rin po namin na amin pong na-observe na wala talagang laman yung mga itlog na na-produce nito. Hindi din kami sigurado kung nakapagkasta ba siya or hindi. But again, every time po na amin po siyang i-breed sa mga inahin, wala po talagang laman yung mga itlog. Again, ngayon, atin pong pag-alaman kung bakit walang laman o similya ang itlog ng ating mga alaga. Bali, isa sa pinakarason mga kasiken kung bakit wala pong laman yung itlog ng ating mga inahin ay wala pong tandang na kumakasta po sa kanila. So, sa sarili pong mekanismo ng ating mga alagang inahin, sa kanila pong taba is nakapag-produce po sila ng sarili nilang itlog. Kaya kahit wala pong tandang, nakapag-itlog sila. At certainly po, yung pong iniitlog nila is wala po yung laman o di kay similya. Pangalawa po, kahit po mayroong tandang, and then wala pa rin similya yung itlog dahil meron pong mga inahin po na talagang pinipili po nila yung tandang kung saan gusto nilang magpakasta, at meron ding mga tandang na kapag hindi nakapagkasta ay sinasaktan yung ating mga inahin. Kaya nga, every time na naka-on-breed ang ating inahin at tandang, yung ating mga inahin ay nasa isang lugar lang, nasa dapuan lang, nakastay. Kaya walang kastahan na mangyayari. So, walang similya ang mga itlog. Pangatlo, kapag po late po tayo nakapag-breed ng ating mga alaga.
So halimbawa, nung atin po silang na-breed, after 2 days po is nangitlog na yung ating mga alaga. So that means we are very late po. Sapagkat meron na pong namumuong mga itlog po dun sa matres ng ating alagang manok. Kaya kahit po ilang ulit pa yung kakastahan ng ating alagang tandang, wala pong simila yung mga kasunod na mga itlog. Sapagkat again, late na po tayong nakapag-breed. And then, next po, another reason is mataba yung ating mga inahin. Kapag mataba yung ating mga inahin, ayan, umiitlog po sila. At certainly, wala po talagang laman yung kanilang mga itlog. And then, panghuli po, kagaya po lang nangyari kay Thor. So, sa tingin ko, meron talaga siyang karamdaman sapagkat amin pong naobserbahan na sobrang lakas po niya ang uminom ng tubig. So, I think that is not normal po para sa isang tandang. So, again, kapag meron pong sakit or karamdaman ng atin pong mga tandang, syempre maapektahan din po yung mapaproduce nila na mga similya para po makapag-produce ng itlog na may laman. So, again, yun po yung kadalasang mga mangyayari. But then again, kapag po sobra rin po sa taba yung ating mga alagang manok habang sila ay naka-on-breed, malamang wala talagang similya o laman yung ating mga alaga. Kaya nga naman, habang sila ay naka-on-breed, dapat po limited lang po yung patuka na ginagamit natin. At the same time, kapag ganito na po kalaki yung, ayan, dito po, puwitan po ng ating alagang manok, ayan po. So, pwede na po natin yang i-breed. Huwag po natin hintayin na sobrang laki na po nung buka ng kanyang puwitan. Sapagkat kapag medyo malaki na, may tendency po na meron nang namumuong itlog sa kanyang matres. Kaya again, malate na po tayo sa pagpapakasta. Again, as much possible po, hands-on po tayo at saka monitor para po masiguro natin na merong laman yung itlog ng ating mga alaga. At para mas masiguro natin, kailangan din natin merong backup na hand breeding. Kagaya po ng aming papakita ngayon, para masigurado nating merong laman, usually po ay nag-hand breeding po kami. Especially ito sa aming basilan at saka ng aming hutako. Ayan. So, isa po yan sa pamaraan namin mga kasiken para masigurado po namin na nakakastahan po talaga yung ating mga inahin. So, isang malaking bagay at tulong na po yung hand breeding. Sa kasalukuyan, marami na po yung itlog ng ating basilan at saka Shamo na Crinos po. So, hopefully, meron po yung mga laman. At para po hindi po masayang yung panonood nyo na baka opinion lang ito at haka-haka. So ipapakita po namin yung update po namin kapag namisa na po yung amin pong ginawang breeding at saka amin pong hinaluan ng hand breeding. Okay? So I guess mga kasikan, sana po ay nasagot po namin yung mga katanungan po sa inyong isipan kung bakit wala pong similya yung mga itlog ng ating mga alagang manok. Again, yun po yung mga rason at hopefully yung amin pong naibigay na kaunting solusyon ay maaari pong makatulong po sa inyo. At again, minsan po kapag wala pong similya ay sobrang nakakapaghinayang and then ma-discourage po tayo na huminto na lang sa pag-breed. Again, parte po yan ng pag-aalaga mga kasikan. As long as tuloy lang po tayo sa ating pangarap at again, ang pag-aalaga ng manok is nasa atin pong mga puso, passion na po natin. So hindi po tayo magpapa-apekto. Mga kasikan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta. Kaya kung bago ka lang napadaan sa ating YouTube channel, please do consider subscribing po at pakihit ng notification button para patuloy kang updated sa mga panibago naming mga i-upload na video. Hanggang dito na lang aming content. Maraming salamat at see you po when I see you.